Mapipilitan ng manghimasok ang Estados Unidos kung aatakihin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Ito ang babala ni US President Joe Biden kasunod ng banggaan ng Chinese vessel at Philippine supply boat na Unaiza May 2 noong linggo. Binigyang diin ng United States President na sa umiiral na Mutual Defense Treaty, may karapatan ang dalawang bansa na suportahan ang isa't isa kapag may ibang umatake sa kani-kaniyang bansa. Walang karapatang makialam ang Estados Unidos sa problema sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang sinabi sa isang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning matapos na magbigay ng assurance si US President Joe Biden na ipagtatanggol nito ang Pilipinas sa pag-atake ng ibang bansa kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa supply boat at Philippine Coast Guard vessel sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Tingin ko baka hindi naman. Dahil una, nagsisimula pa lang. No? Ikalawa, ay sa tulong ng social media. No? Merong yung galit na yan, yung, nagcha-channel siya sa isang bagong uri ng patriotism. No? Yan yung kwan. At dahil nagsisimula pa lang, yung gestation period ay medyo matagal pa. No? Ibig sabihin, magpapatuloy pa yan. No? Pero yung sinasabi mo na sana hindi naman lumala, yun din ang concern ko. Dahil noong 1980s, nangyari yan sa Spratlys eh. Minasaker yung mga Vietnamese sailors. Mahigit 70 yung patay. Ayoko mangyari yan. No? Ang kaibahan kasi noon sa Vietnam, wala silang Mutual Defense Treaty sa US. Tayo meron eh. So pwedeng mag-scale up yan into a bigger conflict. No? Dahil katabi lang natin yung another possible conflict sa Taiwan. Tapos mangyayari pa sa atin yung ganyang klase na pwedeng lumala. At ang kaibahan, may MDT. No? May MDT, may Mutual Defense. Ayaw naman natin na magkaroon ng gera dito sa ating bakuran. Imbis na makipag-water cannon tayo sa isa't isa, no? Na wala namang laban yung ating host, yung ating host laban sa water cannon nila, no? Ay i-weather the storm pa rin natin. At gamitin natin yan to inform the Filipino people dahil meron pa rin mga Pilipino na hindi nauunawaan yung West Philippine Sea issue. Na yung West Philippine Sea ay mas malaki pa sa ating landmass. Mas mayaman pa sa ating landmass. No? Kaya ang nakataya rito, yung kinabukasan ng ating mga future generation. Marami pa rin Pilipino, hindi nauunawaan yung ating victory sa UNCLOS. Kanina lang si Bobby Tiglao yung title ng kanyang column sa Manila Times no? Yung UNCLOS victory daw, yung UNCLOS na nangyari, ang pinapaboran China. Imagine mo yun From my vantage point, kahit may mga public statements ang US, ang Australia, ang Japan, no? Tungkol dito sa nangyari, tingin ko ay ayaw pa rin ng mga bansa na yan na mag-escalate out of control yung mga tensions na yan, no? Partly dahil naka-stretch too thinly pa rin ang US around the world, no? Partly dahil yung kanilang mga EDCA sites ay wala pang laman, no? Partly meron silang parating na election sa November, no? So maraming partly, no? Kaya in the immediate, duda ako kung yan ay papayagang mag-escalate, no? Pero ang problema, wars happen because of accidents no? May nagkamali ng pindot, may isang yung bangga ay nahati yung barko, no, lumubog, no? Kaya yan yung problema. If there are too many warships in one area, halimbawa next month may balikatan with the French, no? Kasama natin yung France dito sa balikatan na ito. So, yan yung delikado, no? Tingin ko naman may mga saner heads na nagka-calculate, nagka-calibrate at umiiwas diyan. Pero again, wars start because of accident. Yung last year, yung ating Coast Guard, no, nagbo-volunteer yung mga senador
na maglagay ng budget para magpatayo ng structures doon. Sabi ng ating gobyerno, sabi ng ating defense, hindi kailangan. Hindi kailangan. Kailangan lang naming palakasin yung BRP Sierra Madre. So meron namang mga ganon. Ikalawa, may nagsabi sa Coast Guard, Right. volunteer yung US, we will escort yung inyong resupply. Sabi nila, hindi. Kami ang gagawa. Exactly. Hindi dapat tayo nag-rely No, directly. may sarili, no, yan yung point. So meron namang ganung assertion tayo. No, ngayon nagagalit ang China na bakit may mga media, bakit pinapakita sa buong mundo itong nangyayari. That's exactly the point. That's exactly political judo. That's exactly the essence of David versus Goliath, 'di ba? Na ipakita sa mundo yung pambubuli ng China. Ipakita sa mundo itong dangerous aggression na ito, no? Kaya galit na. Paano makikita mo? Galit na galit ang China. Galit na galit sila dahil may media, no? Yun ang galit nila, yung media. Kaya ngayon ang galit nila sa media na dinoktor daw yung video. Yung sa ambassador kasi, usually nangyayari yan before a war, no? Or during a war, no? Kaya medyo may mga protocols diyan, no, tungkol diyan dahil papabalik na rin natin. Papabalik na rin nila yung ating ambassador sa China. Ikalawa, yung economic, mas complicated yan. Dahil mas nakikinabang ang China sa atin, no? In terms of trade. Pwede ka na mag-diversify eh, no? Yan din yung sitwasyon ng US dati. Napaka-dependent sa China sa cheap products, di ba? Pag titingnan mo yung mga malls ng US, puro made in China or made in Mexico eh. Pero nakapag-diversify na sila ngayon, away from China. So nakapag-diversify na sila. Tayo ang hindi pa. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.